May gagawin tayong washing machine. Yan ang tatak niya. American Home, single tab lang siya. Yan ang loob niya. Bale, yung naging problema nito, umaandar naman siya. Umiikot, maramdaman umiikot ng motor. Pero itong itong pinaka pulsator niya, hirap umikot. Kaya kapag nilagyan nila ito ng tubig, lalagyan na ng marumi para maglaba, itong pulsator, hindi na gumagana, hindi na umiikot yung tubig niya rito. Gawin natin paikutin natin. Yan. Yan. Ayun, umiikot naman siya. Yun. Kaya lang kung papansinin mo, pag pinigil na ng kamay yung wala na. Ayun na niya umiikot. Yan. Pero pag binitawan, yan, iikot ulit. Yan. Pag pinigil ng kamay, wala nang lakas. Yan. Yan ang problema niyan. Kaya kapag nilagyan nila ng tubig to at ang labahin, wala na rin siyang puwersa. Kasi kamay pa lang ang ginagamit, ayaw ng ayaw nang umikot yan. Yan ang hanapin natin siya. Babaklasin natin, titignan natin yung pinakailalim kung ano ang nangyari doon, bakit ganyan siya ang ikot niya, nahihirapan. Ito yung niya, yung pinakamotor niya, yung motor ng wash, at ito yung yung belt. Kaya kung papansinin niyo yung belt, masikip naman. Ayan. Tapos itong wash, titingnan natin yung ikot niya kung normal. At sasaksak uli natin. Yun. Ayun, kung mapapansin mo, ayun, maganda naman ang ikot ng motor. Tsaka yung pinaka belt niya, yan. Ayun, hindi naman kayang pigilin. Kahit yung belt niya masikip naman. Yan. Pero yung pinaka niya rito, ito. Ayan, yung pulsator niya, pag hinawakan dito, kayang pigilin. Biikot naman siya, kaya lang yan, napipigil na. Ayan, pag bintawan ng kamay, iikot, pero pag pinigil ng kamay, humihinto. Yan ang sira niya. Bali, ang gagawin natin dito, diyan sa yan, bali ang babaklasin natin diyan, yung papalitan natin yung gearbox niya. Kasi umiikot naman yung motor, masikip naman yung belt, pero hindi niya kayang ikutin yung pulsator. Ibig sabihin, yung gearbox niya sira na. Kaya yun ang papalitan natin diyan. Yun ang babaklasin natin, bibilan natin ng bago. Ito yung gearbox. Ayan, papalitan natin yan. Ito yung tinatawag na gearbox. Ito ang papalitan natin kasi katulad yan, pag inikot mo to, ito, ayan, sabayan, umiikot din. Pero ang naging problema, ito umiikot, ito ayaw na. Kaya ang naging problema tayo yung gearbox dito, yung pinaka gear niya rito sa loob, maaaring bungina o may mga tanggal ng ngipin, kaya hindi na sumasabay yung pulsator niya. Bali, isang buong ganito ang bibili natin para magamit nila ng maayos, at least matibay na uli. Itong gearbox na ito.
Ito yung ano, yung bagong gearbox yan. Ito yung luma. Ito yung ano na sira yung pinakagranahe niya sa loob eh. Kaya bumili tayo ng bago. Yan. Ang forma nito, pag inassemble doon, ito, tawag dito pulley. Dito siya nakalagay. Yan. Yan. Tapos ito, sa loob ng ano to, ng tab ng washing machine. Yan, ganyan ang forma niyan. Iniikot niya to. Pag bumilis to, ito, iikot din sa ibabaw. Yan ang forma ng ano, ng washing machine to. Ito yung pulsator. Ito yung pulley. Saka ito yung gearbox. Bali, ano yan, parehas ang design yan. Yung mga ganitong ano, mga design, masyadong malayo yung ano, yung pinaka ano niya, yung itong shafting niya dito sa ano, sa gitna, kasi yung ibang gearbox sa gitna nakalagay, kaya kahit bali-balik na rin mo yung pagkakatornilyo, okay lang. Pero ito, nasa dulo siya, kaya ang ginawa ko ron, bago binaklas itong ano to, itong gearbox na to, minarkahan ko to, ano, may marka siya, yung guhit na yan, may ano yan, may marka ron sa may pinakailalim ng ano, ng tab ng ano, ng washing machine. Kaya pag sinalpak natin to, susundin natin yung ginawa kong guhit dito para at least hindi siya magkamali. Ganyan yan, ayan. Ito, isasalpak na natin to. Ito yung ano, yung lumang gearbox. Ito yung guhit niya, ayan. Inilagay ko. Tapos ginuhitan ko siya rito. Ayan. Para may ano tayo, may mark tayo na pag inilagay, parehas pa rin yan. Ibig sabihin, andito yung parte yung ano, yung itong pinaka-shafting ng ano, ng gearbox dito nakalagay. Kaya yung ano, yung lalagay natin bago, susundin natin yung ano, yung forma niya. Yan, dito siya. Yan. Yan, nakikabit na natin yung gearbox. Susunod natin ilalagay itong pulley. Ito yung pulley niya. Ibabalik na natin siya dito sa pwesto niya. Ayan, nailagay na natin yung ano, yung pulley niya. Tapos ito yung ano, yung kasama niya. Kaya lang ito, sa loob to ng ano, ng tab ng washing machine. Tawag dito ano to, pulsator. Bali ang gagawin natin na assembly na natin para mailagay na natin itong pulsator at para masubok natin kung okay na, kung mapipigil pa ng kamay yung ano, yung pinaka pwersa niya. Ito, kung kaya pang pigil ng kamay itong pulsator na to. Assembly na natin. Yan, balik na natin yung ano, yung ano niya, yung mga tornilyo rito sa may pinaka ng ano, ng washing machine, pati yung pinaka belt na ibalik ko na rin. Bali, ang gagawin natin, kakabit na natin yung ano, yung pinaka pulsator niya sa ibabaw, tapos testingin natin kung ano, kung kaya pang pingilin ng kamay. Ito yung pulsator, oh. Babalik na rin natin dito sa ano yan, sa loob. Yan. Nasa tutornilyo na natin. Kaya naigpitan ko na. Bali, naka-assemble na natin ang buo itong ano to, washing machine na to. Ang gagawin natin na sasaksak na natin, titingnan natin na kung kaya pang pigilin itong pulsator na to, pagaganahin na natin. Buksan natin yung timer.
Hindi na kayang pigilin, no? Kahit pa-counter clockwise siya, hindi na kayang pigilin ng ano ng kamay yung ano yung pulsator. Pag nilagyan nila ng ano yan ng tubig, lalakas na yung ikot niya kasi bago na yung ano yung pinaka gearbox niya. Ito yung ano yung gearbox na sira. Ito ang pinalda natin para ano ulit magkaroon ulit ng puwersa yung pulsator na yan. Sige po, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share and subscribe na po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat na yung susubaybayan.